Nako, Jason sa sinoplak si Rapi. No? Dahil kung ano ng mga pinagagawa dito sa impeachment na to, no? Nanonood ba kayo ng impeachment? Ako, papyaw na lang ako nanonood eh. Napipilitan lang ako manood pag merong isang kaeng-engan ang ginagawa ng mga senador natin diyan sa impeachment trial na yan, no? Marami kasi diyan papatawa eh, no? Patulad na nito. Tingnan niyo to Etong si Senator Robin at si Senator Bam. Dito, hindi makuha yung punto ni Robin, eng-eng daw si Senator Robin na soplak daw ni Bam. Mali kayo. Pahiya si Bam dito. Bakit? Dahil sa sagot niya, pahiya siya. No? Sabi ni Robin dito, kilala niyo po ba kung sino si Marshall Bonifacio? Si Benigno Aquino Jr., siya mismo may alias. Lahat naman tayo may alias eh. Ako, Kamunti, alias ko. Pero hindi naman totoo ang pangalan ko yun. Di ba? Si Robin Binoy. Di ba? May alias eh. Yan, dito sa alias natin yan. Sa pagiging artista, sa pagiging politiko, alias natin yan. Alam mo, sagot ni Bam, nung nagsalita siya, sabi niya, tama, si Ninoy Aquino may alias para makauwi siya sa Pilipinas nung nasa Boston siya, pero wala siyang confidential funds. Ang layo. Iba talaga, no? Pag yung akala mo matalino, iba yung nagtatali-talinuhan lang na nakasalamin na mukhang matalino. Pasensya na pasensya na po kayo, Senator Bam, Hindi ko naman kayo kaaway eh. Wala namang kayo masamang tinapay sa akin eh. Kaso nga lang, sa mga sinasabi niyo, gusto ko sitahin. Kasi baka po marami mailigaw. Ang pinakaayoko po sa lahat yung marami na ililigaw sa mali, no? Yung kay Senator Robin, ang pigalaban niya alias, hindi yung confidential funds. At paano magkakaroon ng confidential funds sa panahon ni Benigno Aquino? Si Benigno Aquino, yung panahon na siya ay nagurgur, private citizen siya, hindi naman siya sitting official. Paano siya magkaka-confidential fund noon? Sige, ipalagay natin, pasok natin yung confidential fund mo. Saka pinag-uusapan dito, sir, yung alias. No, 'di ba sabi niya ni Bob, kaya nakapasok ng Europa yata si Aquino, nakauwi kasi gumamit ng alias. So, ibig sabihin, pag alias talaga gumagamit, parang hindi ka rektang yung pangalan mo, hindi mapag-anuhan. Sa mga confidential funds, gumagamit talaga ng alias. Alam na mga yan, na mga senador, nag-engan lang kayo. Tinuturo nyo sa taong bayan, mali. Alam nila yan. Ang confidential funds, gumagamit talaga ng alias. Tanungin mo sa isang, tanong, ang confidential funds gumagamit ng alias? Hindi. Gumagamit talaga ng alias dyan. Ganyan ba kayo? Hindi sila eng-eng eh. Tinuturuan nila taong bayan, pinapamulat nila sa taong bayan na ang alias ay masama at talaga nangurakot. Ba't gumamit ng alias? Mga piatos, pusa, aso, belat, lahat ginagamit. Talagang kanya talaga alias talaga eh. Diba? Kaysa mabunyag yung totoong pangalan nila. Ganyan po talaga yan sa confidential funds. At pag nakaupo na si Sara Duterte, inimbestiga ng mga confidential funds ng sino man dyan, pati yung 4.5 billion na confidential funds ata ng Pangulo, ganyan din po makikita, may mga alias din. Di ba? At ganyan din po ang naging ang procedure, mga paano pagkaka-arrange ng budget dyan, diba? Yan ang hirap kasi sa inyo eh. Yan ang hirap sa inyo eh. Alam niyo yung katotohanan pero pitatakpan nyo. Kasi yung mga tao, alam niyo inosente tungkol dyan. Wala silang alam tungkol dyan. Antindi ng mga to, no? Antindi ng mga to. Ituro nyo naman yung tama sa taong bayan. Di ba? Ituro nyo, alam nyo kung ano yung confidential funds, may mga alias talaga. Dito, pinupunto ni Senator Robin na ang alias hindi confidential funds. Senator Bam, sasabihin mo, wala naman talaga confidential pa si Aquino nung panahon na yun. Kasi private citizen siya eh. Hindi na siya senador noon, di ba? Yun ang alam ko Paano siya magkaka-confidential funds doon? Ang pinag-uusapan dito, Senator Bam, alias, na napakahalaga ng alias. Ikaw mismo nagsabi, di ba, nakalabas yata ng Europa gamit ang alias na Marshall Bonifacio. Ibig sabihin, mahalaga talaga ang alias. Dito, hindi yung pinag-uusapan ito, confidential funds. Ang sabi ng iba, ang galing ni Bam Aquino, nasoplak si Robin. Nasoplak, pinagsasabi mo. Kung ako si Robin, sasagutin ko si Bam eh. Sir, hindi confidential funds sa pinag-uusapan dito. Alias ang pinag-uusapan dito. Di ba? Okay, dito na tayo kay Jason sa.
No, dito kasi, alam mo, hindi ko naman talaga totally na pinapanood to eh, impeachment eh, totally talaga. Nakikisakay na lang ako. Bakit? Kasi dito po, wala naman talagang ibang ano to eh, layunin nila kundi makonvict si Sara eh. No? Habang nililitis si Sara ngayon, bumubuo sila ng mga senador na para makonvict itong si Sara. Di ho ba talagang gumubuo sila 16 na senador? Eh, hindi yata sila makabuo hanggang 13 lang. Anong gagawin nila? Sayang ang pera ng bayan, nakaka 400 million na yata eh. Kasi 25 million per day. Ewan ko, sabi, estimate lang 25 million per day. Ewan ko paano yung 25 million per day yan. Magkano ba kuryente, aircon dyan sa Senado? Magkano ba steak nyo dyan? Baka beef steak siguro ang isang beef steak nila, 100,000 isa. Ay, mabot ng 25 million. Palagay mo isang dang libo isang beef steak eh. Hindi abot ng 25 million. Ewan ko ba 25 million gastos dyan? Sa Senado na. Sabi, hindi ko alam kung totoo yan. O kung gaano ka-accurate yan. Open, o ginawang per day na lang yan. Di ba? Tapos ganito lang marinig nyo, mga senador na advance. Ito po kasi, pakinggan nyo po ito. Mali po ito eh. Mali po itong sinasabi ni Senator. Pakinggan nyo po Being offended sa paglulustay nyo ng pera. Lumilito na parang nilulustay ang pera dito eh. Pera ng taong bayan po ito ang pinag-uusapan natin. If you're taking offense, mas lalo pong offended ang napakaraming Pilipino ngayon. Yung tanong niya mali. Pag ikaw nasa isang hook dyan sa Senator Judge, mali ang tanong mo. Huwag kang magsasalita ng advance. Halimbawa, ganito. Wala pa namang ebidensya na nagnakaw siya. Tatanungin mo siya, saan mo dinala yung pera? Mali yun. Niloloko mo tao. Saan mo dinala pera? Ilabas mo na. Bakit? Advance lagi. Maling tanong yun. Siya ganun eh. Di ba? Ano pa? Nilustay yung pera. Ganyan-ganyan. Bakit? May ebidensya ka? Nilustay ni Sara pera? Kaya nga dyan kayo ngayon eh. Di ba? Tapos dapat sinasaway ito eh. Ewan ko ba sinasaway ni hindi objection to ni Chis Escudero. Di ba? Alam mo kasi ang hirap sa kanila, sir. Ang hirap sa sir, ano mo sir Una sabi ko nga sa sir marami ka natulungang tao. Totoo yan. Nasaksiyan ko yan, sir. Marami natulungan ng mga tulpo. Hindi lang sa mga mag-asawa, sa lahat, sa mga minsan sitting official, ng mga city hall, marami kayo natulungan talaga. Pero hindi ang pagtulong maging batayan para masabi na humatol ng tama sa isang tao, hindi po yan ang batayan, sir. Napakadali, mayaman ka, tumulong ka. Eng ka naman pagdating sa hatol. Hindi na pagiging batayan mo, pagiging tulong. Napakadaling tumulong kung marami kang pera. Di ba? At lalo na kung katulad nyo naman, may pera naman kayo, tumutulong kayo, at napapaikot yung pera, walang problema dyan. Hindi yan ang pagiging batayan. Tumutulong nga niya si Rapi. Hindi ganon. Di ho ba? O eto, pahinga natin si Jason sa misbehave, justice is denied. Anong tawag nito? Naloko na. Kasi pag judge ka, dapat objective ka, fair ka. Dapat fair ka talaga pag judge ka. Tama si Senator Robin, di ba nakaraan? Ano si Senator Robin? Huwag kang bias pag ikaw prosecution ka. Sabi nila, eng daw si Robin pag prosecution, natural daw bias. Ano ka? Hindi di ba? Dapat doon ka sa katotohanan. Hindi ka doon sa mo. Ansi ka, hindi ka dapat bias. Nabanggit niyo na po si Senator Judge Tulfo. Gaano po ka-delikado pag ganito na po ang mga pahayag ng isang Senator Judge at meron pang parte doon na parang nag-conclude na siya. Napanood ko yung bahagi, parang nag-conclude nga daw siya na naaawa siya doon sa witness, nanakaw na daw yung pera ng bayan, which is hindi pa naman naging malinaw kung binulsa ba talaga ng pangalawang Pangulo yung pera. Hindi pa naman sigurado kung ninakaw ng Pangulo yung pera At kung sino naghatian, etc. etc. Huwag kang agad magkokorus. Nasa nalulustay ang peraan niya. Yun nga po when judges misbehave, justice is denied. Anong tawag nito? Naloko na. Kasi pag judge ka, dapat objective ka, fair ka, balansi ka, hindi ka dapat bias. Hindi, ang nakikita kasi natin sa kanila, gusto nila i-convict si Sara. Kahit hindi na pag-isipan malamang sa malamang yan, i-convict niya si Sara.
Maniwala ka. Iko-convict niyan si Sara. Di ba? Ang tindi ng mga to, no? Ang iingay ngayon sa impeachment, may mga talagang detalyado ang pagkakasabi. Dapat sa flood control, ginawa nyo rin yan. Eh di sana natuklasan na kung sino-sino kumuha. Napakadaling, alam mo mas lantaran ang katiwalian sa flood control. Kung kesa naman dyan sa kay Vice President, kung sakali kung sakali lang na may talagang katiwalian dyan sa OBP, napakadaling ilantad ng flood control kaysa sa OBP. Maniwala ka. Napakadaling ilantad niyan sa flood control. Bakit? Kasi sa flood control kusang lumabas yung testigo Di ba? Diyan kasi kumakalap pa sila ng ebidensya diyan sa impeachment Ang tawag nga sa kanila fishing expedition Kumakalap lang sila ng ebidensya sa aktual na mismong trial. Di ba? Hindi katulad sa flood control, mismong ebidensya ang lumalapit. 18 Marines, sila Gutesa. Lumapit kay Marcoleta, take note Si Gutesa lumapit kay Marcoleta. Ay kay Mike. At si Mike nilapit niya kay Marcoleta. At tao ni Saldico yun. May picture, may witness si Saldico mismo. May larawan, may video. May mga diskaya, testigo. Yan may ebidensya Napakadali na yan. Napakadaling niya. Dapat yung galing yung mga senador. Isinali nyo rin dyan sa flood control issue. Di sana tapos na tayo ngayon sa flood control issue. Tapos nakapokus na lang ngayon sa impeachment. Hindi Nakapokus na sa impeachment Hindi siya nakapokus dapat lahat kayo. Kung senador kayo ng Pilipinas, dapat sabay-sabay nyong inaatupag yan. Kung hindi nyo sabay-sabay maatupag yan, umalis na kayo sa pagiging senador nyo. Si Senator Marcoleta ka, sabay-sabay niyang inaatupag Di ba? Halos walang pahinga siya, yung senador siya, di ba? Nandito pa siya sa laya, wala pa siya sa kulungan, di ba? Sabay-sabay niya nilalakad yung kuryente. Kasi di pinagdidebatehan ng kuryente. Hindi yan ba sa pag sinabi niyan 2K pababa, libre na, mapapasa kagad yan. Hindi, pinag-hearing yan, lahat may yan. Pinag-uusapan yan. Di ba? Sabay-sabay niyang ginagawa. Itong mga to, ayaw, gusto impeachment lang. Isipin mo, sinabihan mo na yung tsaka hindi wag na lang yung witness Babae, matanda sa'yo, may karamdaman, wala namang ginagawang masama sa'yo, tatawagin mong stupido, ewan ko kung anong klaseng pagpapalaki na nagkaroon itong taong ito. Grabe, sakit mo magsalita. Kuya Jason Hindi, pareha silang broadcaster kasi, di ba? Alam mo kasi itong si Rapi, magaling naman talaga yan sa salita. Idol ko rin yan dati. Ngayon dati, hindi na ngayon. Dati idol ko si Erwin yan. Ngayon hindi na talaga. Kasi dati magaling sila magsalita. Sa radio pa sila. Yung inasahan natin sa pagiging senador, nawala. Oo. Hindi naman nawala siguro. Hindi na namin makita sa kanila ngayon. Di ba? Bakit kaya ganun? No? Ako, nanghinayang ako kasi dati, anong tawag nito, sikat na sikat siya. Kaya lang, hindi na tama yung ginagawa. Parang pumasok na sa ulo niya yung yabang Sir, hindi lahat kasi nadadaan sa salita ng masasakit. Nauso kasi yung mura, sa itang nauso lahat yan sa Pangulong Duterte. Nakita kasi nila epektibo sa taong bayan yung para medyo may pagkakul, nagmumura, seryoso, mamaya magmumura, magsaseta ng masama. Uso kasi sa taon yan dati. Ngayon, sir, bumenta na yan, naibenta na ni Pangulong Duterte yan. Hindi na bibenta ngayon yan, sir. Saka, kung gawin man ulit ng mga Duterte yan, sa kanila lang yun nababagay. Sa inyo kasi, pag kayo nagsaseta ng ganyan, seryoso namin tinatanggap yan. Hindi katulad sa kay Pangulong Duterte, pag nagmura, ang lumalabas is comedy. Natatawa lahat. Di ba? Kasi nga, komedyante yung pagkakabalat lagi ni Pangulong Duterte. Sa inyo kasi, seryoso yung sinasabi. Kaya sa naramdaman namin, iba dating sa amin, para kami napaplastikan. Opo. And, very unbecoming. yes po. Opo. Dito po sa panig ng prosekusyon, nakikita nyo po ba na hanggang sa kasalukuyan, kung pagbabatayin natin yung pagko-question nila, yung mga gawi nila na parang inaantay nila na matisod yung witness na may makuha sila na information. Yun talaga yun. Hinihintay nila madulas. Wala silang batayan. Kasi kung may ebidensya sila, hindi nila, ang tatanungin nila, hindi na ganyang kalalalim.
Hinihintay nila madulas yung mga tinatanong nila. Di ba? Sabi niya ni Harold Attorney Harold fishing expedition. Yeah. Yung para Pasensya na kayo Ako nakikikomentary lang. Pero hindi ko talaga alam ang buong istorya ng impeachment na yan. Hindi ko nga kilala yung mga prosecution iba dyan Pero common sense na lang, walang mangyayari dyan, Diyos ko po. Di ba? Talagang pinag-iitan nila si Sara confidential pa. I-try nyo nga, yung confidential ng Pangulo, imbestigahan nyo rin. Dapat imbestigahan nyo rin. Sa kayo nakakita ng justice na inimbestigahan, isa lang. Saka nakakita tatlo bumaril. Tatlo bumaril, nakita mo. Isa lang ang iniimbestigahan mo. Saka mo nakita yung ganun. Sige nga. Tatlo nagnakaw, nakita sa CCTV, tatlo nagnakaw. Tapos isa lang ang iniimbestigahan, yung dalawa hindi. Saka nakakita ng ganyan. Sige nga. Diyan lang sa Pilipinas. ang inaantay nila Ibig sabihin ba nito, wala pa silang matibay na ebidensya dahil nandun pa sila sa parang sa Bisaya pag-ibitik nila kung kakagat ba yung witness, tsaka doon makakakuha ng mga mabigat na impormasyon, Manong Jay. Alam mo, they have become nawawala na sila sa wisyo sa ginagawa nila. Tingnan mo magmula nung day 1 hanggang kahapon, wala pa silang nakukuha kahit na isang ebidensya. Wala talaga nakukuha kahit isang ebidensya. Di ba? Bakit? Number 1, COA na mismo nagsabi, ilang beses pag talagang tinatanong na sila, sa investigasyon nyo ba, may nakita kayong nagkapera si rito, nagkakumita ng pera? Wala. Yung unang-una, yung investigasyon lang hindi tapos, no? Pangalawa, yung sa NBI puro hearsay, pangachismis, no? Wala Saka ba't kinukuha nilang testigo yung kakampi ni Sara? sa tingin nyo, aamin yan? Ito ba't ang kukunin yung testigo, yung mismo mga kaalyado ni Sara, mga staff niya dati? Di ba yun ang kinukuha ng testigo? Yun ang pagkakalam ko, sorry akong pagkakamali ko Hindi kasi ako nanonood masyado niyan Ang alam ko lang, ang mga kinukuha ng testigo, yung mga tauhan ni Sara dati. Sa tingin nyo, aamin yan? Ano ang logic? Kaya sila kumukuha ng testigo galing sa mga kampo ni Sara kasi wala silang makitang testigo pa. Wala silang makuha na ebidensya na. Tawag nito, wala silang sabi nga, na-explain na ito sa inyo ni Attorney Harold Sa auditing, hindi ka nag-audit lang sa anong pangalan nito, sa papel, no? Kasi yun lang ang trabaho ng COA ICPAW Sinabi na nila ang basis lang nila for their findings is on the documents. But ang problema sa documents, may violation na kaagad tayo Sealed envelope yan, hindi dapat binubuksan. Yan ang batas Pangalawa, ano tawag ito? Intelligence and confidential. Sila naman, dahil nga ito yung object talaga ng mga makakaliwa na nandyan ngayon sa Kongreso, sinisigi nila in the hope na matutumbok nila sino itong mga witness, itong mga dahilan kung bakit hindi naging successful yung CPP-NPA sa kanilang mga balakin. Yun nga naman talagang ginagpagamitin ng confidential fund. Hindi pwedeng sabihin niya kaya confidential Mag-search niya kayo. Di ba? Diyan ginagamit yan. Tingnan niyo yung Pangulo. Tanong niyo sa Pangulo na lang. Yung confidential funds ba, Pangulo, may mga alias na ginagamit kayo? Ipasilip niyo kung may alias. Tingnan niyo. Tapos pag nakita kayo alias, imbestigahan niyo rin ba't alias yun. Baka mas matindi pa nga alias nun Di ba, ng Pangulo Baka alias nun asong ngagba na Di ba? Maraming ganun. Baka ganun ang alias nun Dahil yan ang napigilan ng Office of the Vice President Yan ang napigilan ng DEX, ng DepEd, noong kapanahunan na Secretary pa si Duterte. Yan ang objective ng CPP-NPA through their
front organizations and congressmen and representatives now occupying seats in in Congress and in the government. Mhm. So, Opo. yan naman talaga malinaw eh. Kita mo naman, anong tawag nito? Yung ba naman bubuhusan mo pa ng mahabang oras, sino si Tarpulano, sino si ganyan. Kung wala kang objective na kilalanin talaga kung sino, hopefully, maliliquidate nila yung mga yan, no? Eh, syempre, walang confidential agent na maglalagay ng totoong pangalan. Talagang gagamitin. Ako, 11 years ako, nag-counterinsurgency kami. Wala ka talagang gagamiting pangalan totoo. Kasi mapubulgar eh, masisira yung tao. Madidisgrasya yung agent mo. Totoo talaga yun. Kaya nga confidential fund. Wala kang gagamitin totoong tao dyan. Alias lang yan. Oo. So talagang gagamit ka ng pangalan na, kunyari, Pedro Singhot, yung mga ganyan. Mariang Palad, yung mga ganon. Oh. Opo. And ang isa sa mga kapansin-pansin, opo, sige po. May isa pa, no? Pinipilit nila na yung mga lamesa, yung mga gamot. Ano yan? Yun ang kailangan. Halimbawa ako, kunyari, ako yung ahente. Kunyari lang, ahente ako. Konsyel ako sa barangay. Wala kaming tables and chairs. Hmm. Yun ang kailangan namin, kapalit ng mga information na ibibigay namin kung saan nagkukuta yung mga yung mga NPA, yung mga terorista. Hmm. Maraming these people, they don't understand because they're not on the grass, tapos pinipilit lang. Bakit sabay-sabay binayaran? Natural. Everyday, iba. Ang lead niya na confidential pass ng OBP. Kung para mo sa Pangulo, 4.5 billion eh. Shipin mo nga naman yan. Ang investigasyon na doon sa maliit. Alam mo, lahat ng bagay po, iniimbestigahan. At kung talagang tuso ang kalaban, papaimbestigahan yung mga confidential fund. Alam nila kasi Elias, dadalhin sa Elias eh. Asan niya ang totoong pangalan dyan, ba't di gumamit? Kaya nga Elias eh, gagamit ka na. May matinong pag-iisip ba? Ano Elias mo? Binanggit mo totoong pangalan mo. Hindi Elias yun. Ugok. Pinupuntahan ni Vice President, iba-iba yung lugar. Pwede ba daw pagsabay-sabayin na isang linggo, ganyan. Alam mo, tsaka hindi lang kasi masabi nitong mga malinaw naman ang storya niyan nung okay pa yung unity. Nangako si Bongbong Marcos na susuportahan niya si Inday sa kanyang anti-insurgency campaign. Anti-terrorist campaign. Totoo yan. Kasi ang mga Duterte po talaga, yan ang layunin. Kaya si Bongbong, sinuportahan niya yung layunin ng mga Duterte. Ano niya kay Sara? Diba? Kaso nga lang, may mga sakim sa paligid. Sa tingin ko, hindi naman si Bongit ang sakim dyan eh. Hindi si Bongit eh. Yung sa paligid niya, sakim dyan eh. Gusto maging presidente eh. Diba? Gustong tumakbong mataas na opisyal eh. Ngayon, nadamay na lang si Bongit. Yan ang istorya niyan eh. Ngayon, doon na nga, nakita natin, nag-away-away na sila. Tapos si Sara, alam natin, si Sara isusunod. Di ba? Kita niyo naman si Tatay Digong nakaraan, inaaway na si BBM. Si Tatay Digong yon. Walang pakialam si Sara doon. Di ba? Ngayon, pati si Sara diadamay na rin. Sabi nga natin, naku, patay, yari si Sara. Isusunod na si Sara, i-eliminate nila. Ayan na nga, di ba? Yung sa DepEd, yun na, kaya nga siguro, kaya nga si Sara siya masyado mabait eh. Masyado mabait si Sara. Oo. Nagbumuka tuloy uto-uto si Sara sa sobrang bait niya. Totoo lang. Bakit? Tingnan nyo marami siyang senador na inangat yung kamay. Marami niya. Pero nasa na ngayon sila? Tinraidor si Sara. Maraming mga congressman na lumapit kay mga Duterte pero anong ginawa kay Sara? Winalangiya. Di ba? Ang dami yan. Masyado mapagbigay si Sara. No? Ito siguro sa unity, dapat di niya tinanggap yung DepEd din, di niya tinanggap eh. Maging sekretaryo ng DepEd. Hindi niya tinanggap dapat yan eh. No, hindi niya dapat tinanggap yan. Kasi pain yun eh. Para isusupot siya. Siguro umpisa pala may plano na sa kanya, pasamain siya para sa confidential, etc. etc. Di ba? Sa madaling salita, sinabi niya, sige,
sige mo lang yan, tapos susuportahan kita, bibigyan ka ng pondo. Unfortunately, na-release yung pondo December na. Natural, i-obligate na yung inutusan siyang gumawa na ng trabaho. Oh, yun ang kwentas claras dyan. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Nung nakita nilang medyo, medyo hindi na nila mahawakan sa leeg si BP, at nag-resign na, anong tawag ito, hindi nila, sa kanila sinubuan ng pondo, hoping na hindi niya magagastos. In other words, ang problema, magaling yung mga tao ni Inday. Magaling sa government budgeting at saka sa auditing, sa liquidation, obligation. O di na nagastos. O. Ngayon, nagagalit sila kasi, kaya nagagalit yung mga yan kasi walang nangyari. Naalala mo yung mga sinasabi ni Senator Robin, yung mga anniversary, walang nangyari yung mga pasabog, yung mga... Because the intelligence work of the BPISG was superb. Di ba? Ngayon, hindi nila maano yan. Kasi imagine mo, pag pinatawag nila sila Chika, at sinabi nila Chika, kasi ma'am, kasi Your Honor, kaya kami nag-conduct ng surveillance doon ng confidential operations kasi papunta doon sila Congresswoman, ano pangalan nung convicted na congresswoman? Si Franz. Franz Castro. At mag-meeting sa mga NPA. Takot sila ipatawag sila Chika. Alam mo, yung hirap sa kanila, no? Pag gusto nila ipatawag, ayaw nila ipatawag. Pag ipapatawag, ayaw ipatawag, gusto na may ipatawag. Basta kung sila lalamang. Kung sila lalamang, hindi nila gagawin. Kaya inunahan na ho namin si surveillance namin. Pag lumabas yan, disgrasya abot nila. That's the reason. Hindi sila po pwede, kasi sabi ko nga para sa flood control. Sa flood control, hindi po pwedeng kasuhan ng isang congressman na sangkot sa maleta. Bakit? Kasi pag kinasuhan mo yung isang congressman, kakanta lahat sabay-sabay. Di ba? So, magkakabuking yan. Ganyan din dito. Pag pinatawag mo sila Chika at magkabuking yan, isa-isa na yung magkakabuking yan. Nabantulot sila ipatawag sila Chika. Because La Chika is authorized to spill the beans on intelligence work. Maraming madidisgrasya, pati yan sila Ridon, pati yung mga congressman na katulad nila Pimentel na napapabalitang nagbibigay ng suporta sa mga NPA. Diba? Yan ang kinatatakutan nila. Sa totoo lang. Kahit dito sa Davao del Sur, gano'n ang ano. So, yan ang takot nila. That's why they cannot call on, they don't want to call on La Chica. Because La Chica will definitely tell them he's a seasoned intelligence officer. So, madidisgrasya sila. Mabibisto yung lahat ng kabulastugan nila. Pati yung, baka mamaya lumabas pa riyan. Ayang abogado yung isa riyan, kasama yan sa mga abogado ng mga extremists, ng mga communist terrorists, o di nadidisgrasya yung sinisipon na abogado. Yun ang problema nila. Opo. Dapat yan sila Chika magsalita na eh. Kahit man lang sa Facebook eh. Kahit wag ipatawag, magsalita lang siya. Ang hirap kasi ngayon mga kabasama, pag nagsalita ka sa Facebook, hindi ka paniniwalaan eh. Kailangan doon ng oath. Si Saldi ko nagsalita, hindi paniniwalaan, hindi siya nag-oath. Masama na pala magsalita sa Facebook ngayon, hindi na pala paniniwalaan. Kahit hindi ka mag-oath, paniniwalaan ka, pag yung sinasabi mo, suportado ng mga ebidensya. Kasi gusto nilang palitawin, si Saldi ko hindi naman nag-oath yan sa Facebook, AI yan, AI. Ginawa pang AI si Saldi ko. Sa tingin ko dapat sila Chika, kung yan ang importante, magsalita ka sa Facebook. Kung ayaw ka nila ipatawag, yun lang yun. And yung presumption of regularity doon sa ginagawa po nila Chika sa paggamit ng confidential fund, andun pa rin po, considering wala naman din tayong naririnig mula sa ibang mga ahensya ng gobyerno, pinuno ng ibang ahensya ng gobyerno, sa militar, kung mali ang kanyang pagkakagamit doon sa confidential fund. Halimbawa, nagbigay ng pahayag na ngayon ng AFP na parang ipinag-uubayan na nila sa Senado di kay sa Ombudsman. Kung may mali pa doon sa paggamit ng confidential fund, at first kasi sinabi nila, inimbestigan nila eh. Hindi dapat meron na silang conclusion na doon kasi nangyari ito 2022 pa. No? Dumaan na yung 2023, anong taon na ngayon.
pero sasabihin nila na ipinauubayan na nila. So, ibig sabihin, yung paggastos, pag-implement ng confidential funds, walang mali doon at iyon ang nakasanayan kumbaga nila. Manong Jay, tingin nyo. Alam mo, hindi lang yan ang inaasahan ko, Admar eh. Ang inaasahan ko, pagdating ng panig ng defense na, yung defense na magsasubmit ng mga testigo, kung sino pa tawag nila sa Malacanang. Kasi doon ang galing yung controversial na pondong yan eh. Wala na, oo. Diyan lang galing niya sa ano, Malacanang eh. Ubus na alas ng Malacanang ngayon. Ipasasampi na ba nila ang presidente? Kasi ang presidente ang ang nag-release ng pondong yan eh. Si Amina Pangandaman na presidente Yari kayo. Bumalik pa kay Amina yung... ngayon ng Amanabang. Si former Chief Justice Bersamin. Sila yan eh. So, tapos sasabihin na magte-testify. Sino yung mga witness nung nag-uusap sila Inday at saka si Bonget tungkol dyan sa kanilang kasunduan noon na bibigyan ng pondo para Yan dapat ang investigasyon, malawakan dapat. Hindi isang tao lang. tustusan yung mga proyekto ng Office of the Vice President. Yan dyan sila kabahan. Dahil pag yan ang mga pinatawag, lalabas at lalabas na Hindi niya mapatawag sa flood control yung mga yan eh. Papatawag pa sa OBP. Hindi papatawag yan. Hindi niya mapatawag sa flood control eh. Bili mo sila yung mga sangkot ha. Walang makausap kahit sino. Tindi ng mga to. ang tunay na kwento, no? Okay, maraming salamat kay Jason sa at alam naman natin, nakita naman natin no. Sana la chika magsalita na. Magsalita lahat. Lahat. Kung ako masusunod lang, ako presidente, para matapos na yan. Eh sabi na sa presidente hindi siya mangingialam eh. Biri mo. Hindi siya mangingialam. Halimbawa ko pala, sabi ko nga ulitin ko ulit ha, sa pangatlong beses ha. Halimbawa pala kung si Sara pala nagnakaw talaga ng pera. Hindi ka pala mangingialam, presidente ka. Dapat mangialam ka. 'Di ba? Pakialaman mo, iutusan mo, ipatawag lahat, ikausapin lahat niya para pera ng bayan niyo, ano diyan eh. Ang nakasalang alang diyan eh, no? Okay, maraming salamat. Paalam po sa inyong lahat.